Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Zheng Shuyi. Ang nagwagi sa Person of the Year interview ay ang nagsulat ng Chu Jingguo at ang matinding labanan sa pananalapi ay si Zheng Shuyi. Pasensya na talaga, late na ako dumating. Guanji! Tagal na natin hindi nangangabayo. Pasensya na talaga. Ang balita ko kasi, nasa Shanghai ka raw. Nakabalik na ako. Kung ganun, magkita na lang tayo bukas. Sa pagkakaalam ko, hindi bukas sa media ang banquet na to. Tama. May hinihintay kasi ako na interviewee. Mahalaga ang trabaho, ganun din ang health mo. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Wala to. Iinom lang ako ng gamot. Mauna na kami sa loob. Sige. Kailangan ko nang umalis. Sige. Pumasok na tayo. Mr. Shi! Sorry, Miss Jiang. Hindi talaga pwede si Mr. Shi. Gagawa ko ng paraan para may interview mo siya ng mas maaga. Siguradong gutom ka na. Kumain ka na lang muna. Ipapahatid na lang kita. Wag na. May sundo ako. Malapit na yun eh. Kahit ipakita mo lang sana ang mukha mo. Masaya akong makita kayo. Mr. John, para sa tagumpay. Sarap ng wine. Mr. Wang, kamusta ka na ngayon? Hello, Professor Yu. Maligayang pagbabalik. Hello, Mr. Shi. Salamat. Nabasa ko ang research mo sa epekto ng financial constraints sa financing behavior ng mga kumpanya. Naiiba sa domestic perspectives. Nung nakaraang taon pa yon, medyo mahaba yon. Nagbago na ang pananaw ko ngayon. Tanggapin ang pagbabago. Masaya akong kinuha ka ni Guanji. Marami kaming pagkakataong humingi ng payo sa'yo. Sobra naman yon. Walang limitasyon ng Yun Chuang. Magtulungan tayo.
Nga pala, binasa ko kanina ang Zhu Xingguo at ang matinding labanan sa pananalapi. Matalas ang pananaw, magandang pagkakasulat, at nakaka-inspire. Baka gusto mo ring basahin kapag may oras ka. Medyo naaalala ko nga yun. Mahusay yung sumulat. Cheers. Ladies and gentlemen, attention please. Nagtipon tayo rito ngayon dahil matagal na kayong kaibigan ng Guan Capital. Ngayong gabi, inihanda ko ang banquet na ito bilang pasasalamat sa inyong kooperasyon. Kasabay nito, gusto kong ipakilala ang bagong kaibigan. Ang aming strategic advisor, Mr. Yu, isang finance professor. Salamat. Enjoy kayo. Hayaan nyo ipakilala kong Hindi na kailangan. Yu, alam mo bang noon ka pa yung gusto makilala? Teka, hindi ko pa siya nakitang naging ganyan, kahit sa mga babae. Totoo ba yan? Okay, may dapat tayong ayusin. At meron na tayong expert. Suportado tayo ng dad ko at sigurado ako ron. Kailangan nating manalo sa mga old-timers sa Yunchuang. Tungkol pala sa dad mo, Teka. gusto mong... Sandali lang. Huwag tayong magmadali. O sige, pwede na nating sabihin na tayo ang Three Stooges. Hindi ako katulad mo. Okay, sige. Para tayong Three Musketeers. Walang makakapigil sa ating tatlo. Cheers. Xingzhou, nasan ka na? Sobrang traffic. Hintayin mo lang ako. Punta na ako. Sige, nandito lang ako sa tabi para hindi ka na maghanap sa akin. Hi, Miss Shao! Long time no see ah! Ano ginagawa mo dyan? Long time no see, Mr. Zhang. May hinihintay lang ako. Pasensya na, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa'yo ng maayos. Ang ganda ng sinulat mo para sa akin. O gusto mo bang ihatid na kita? Salamat, Mr. Zhang. Dahil sa karanasan nyo, kaya ako naisulat yon. Parating na ang boyfriend ko. Huwag na kayo mag-alala. Okay, sige. Ingat ka. Hoy, miss! Mag-isa ka lang ba? Gusto mo atid na kita? Malakas ang ulan. Mahirap makasakay. Salamat na lang po. Parating na ang boyfriend ko. Ba't mag-isa ka kung talaga may boyfriend ka? Hindi ba pwede mag-isa kahit may boyfriend? Bakit kaya nandito pa siya? Hindi mo ba siya hinanapan ng masasakyan? Sabi niya may susundo sa kanya.